lilipat lang ako. Sige. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpod de gulat na pagbatikos sa mga tuwalin at abusadong nanunungkulan sa pamamaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kat Juran-Sunes sa kanyang programa, Batikos, Gulpod de Gulat. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Gulpod de Gulat at Brutal Knowledge dito sa Kakampi Online. Narito kami ni Kaji Cortez, maghahatid ng balita at mga pangyayari na nangyari po ng mga nakaraang araw dulot ng bagyong Catherine. Ano yung pangalan? Karina. Kaji, kamusta ka na? Okay lang, hindi naman kami binabaha dito eh. Ang taas? Pero maniwala ka, tabing ilog ako. Pasig River, no? Tabi talaga, tabing ilog. Across the street, ilog eh. Pasig River, dito sa Kalawaan. No? Pero hindi kami binabaha dito kahit nung Undoy. Kahit Undoy? Oo. Kahapon, marami nagsasabi, yung daw lugar nila, tila ng Undoy, hindi naman binaha. Ngayon, kasama sila sa binaha. Actually, pati nga siya po, binaha eh. Alam mo, kanina nga doon sa programa ko sa DWAD, yun ang sinasabi ko. Katulad yan, si Pangulong Marcos, noong suna niya, sinabi niya na ang administrasyon na yan nakagawa na ng 5,500 projects patungkol sa flood control, at gumastos na mahigit sa 200 bilyon kada taon. 2 bilyon? 200 bilyon. 240. Ang flood control every year project hindi bumababa sa 200 million ang kanilang budget, no? Iyon ang pangalawa sa pinakamalaki na binabudgetan ng Pilipinas, yung flood control. At sinabi ni Pangulong Marcos na mayroong 5,500 na mga projects na nagawa na nila. Nagawa na nila? Ngayon, after 2 days, dumating si Karina. Tinangay si Habagat. Umulan ng napakahabang panahon simula ng alas 2 sa umaga noong 24 hanggang gabi at biglang tumila. Bakit umabot ng halos 21 meters ang tubig sa Marikina River? At halos ang buong Metro Manila, maraming baha, lubog. Ngayon, ang katanungan dyan, alam mo itong mga malilikot ng kaisipan ng mga kalaban itong si Bongbong Marcos. Ang tanong, saan punta yung project? Baka mamaya ang project sa papel lang eh. May issue yan. Nagiging issue rin sa Davao, yung 51 billion. Sayang na. Pare-parehas lang sila. Kasi tingnan mo tingnan nyo. Yung pagbaha na ito,
Kung maraming project, sana na-mitigate yan. Oo. Ako, hinahalimbawa ko lang, Kadyon, katulad sa Pasig. Dati, may mga binabaha na lugar dito, katulad dun sa Bangbang, Barangay Bangbang. Malalim, nung Undoy, siguro 2 buwan na nakalubog tubig yung lugar na yan. Pero ngayon, wala. Tuyong-tuyo. Mukhang magandang project, ha? Kasi talagang tinutukan nila na lakihan yung mga drainage canals, ginastos na gusto, nagpamahalaan ng Pasig, Wala akong sinasabi kung panahon ni Vico Soto o panahon pa ni Eusebio nung araw, basta ang ginawa nila, in-improve nila yung mga drainage canals. Drainage system, pinalakihan, nagtayo ng dike sa tabing ilog, So, nakita natin ang epekto na yung dating binabaha ng mga lugar dito sa Pasig ay hindi binaha. Ibig sabihin, lokal lang. Lokal lang ang project. Ngayon, itong sinasabi ni Pangulong Marcos na 5,500 projects, saan lugar kaya ito ginawa? Di ba? Yun ang katanungan dyan. Saan lugar ginawa yung mga project na yan? Kaya yan ay alam yung mga kababayan. Ang isang, nawala si Kadyon, Yun ang matinding katanungan natin dyan. Bakit naging ganyan ang nangyari sa atin, Pero alam niyo, mga kababayan, may sagot dyan, ang sagot yan, tayo din. Malaki ang ambag natin kung bakit bumaha ang Metro Manila. Yung kawalan natin ng disiplina, yung pagtatapon natin ng basura, nang walang pakundangan sa kalsada. Isa po yan. Nakakapagtaka Ang laki ng ginagastos ng ating pamahalaan sa flood control. Bakit ganun pa rin? Nagkaroon pa rin ng matinding pagbaha. Yan ay, alam nyo, tayo rin walang disiplina, tapon sa dumi ng basura sa kalsada. Baguhin natin ang ating ugali, mga kababayan. Huwag natin asahan lahat. Dapat mag-abag tayo. Tayo na sa kaayusan ng ating bayan. Hindi yung hanap tayo sa gobyerno tapos isa din tayo sa nagluloko. Kasi katulad yan, may mga lugar na dati hindi naman sila binaha ngayon. So anong ibig sabihin nun? Di marami silang mga yung isang basura na yan, ang drainage system ay hindi maayos. Masyadong maliit ang mga imburnal na ginawa o yung anong tawag dyan? May tawag sila dyan yung mga
sinasabi ko ka John, malaki din ang ating ambag kung bakit bumaha ng gusto dahil yung walang pakundangan na pagkakapon natin ng basura sa kalsada. Sana pupunta ang basura. Ito lang example ka John, naninigarilyo ang tao. Pagkahitit niya ng sigarilyo, tupon sa kalsada. O yung ugali, yung mga tindahan na nagbebenta ng mga soft drinks, ilalagay sa plastic na may straw. Pag nainom mo yung sa kalsada. Tama yun. Bibili ng kung ano, yung balot, chichirya, ang balot, tapon sa kalsada. Styrofoam, hindi rin kahit na chichirya, yung mga kinakain ng mga bata, yung mga kupik na yan, saan tinatapon yan? Balat ng candy. Yung mineral water na rute, tatapon sa kalsada, mapupunta lahat yan sa kanal, mapupunta sa drainage. Ngayon, pag bumaha na, kasalanan na ng politiko, kasalanan ni Bongbong Marcos, kasalanan ni Mayor. Bago ko, Magic, kanina lang, nung mag-subside yung tubig. Sus, makikita mo yung kalsada, ang dami-dami basura, ang dami-dami plastic, ang dami-dami goma. Kaya nga, nakasagsaga ng baha kahapon. Nanonood ako sa TV, television, minomonitor ko. Yun lang yung sa Araneta Avenue, madaling araw. Nakikita mo kasi nagre-report na yung mga TV station, kay Bantay ba? Nakikita mo, lumulutang ang daming basura Tsaka sobrang, ang dami talagang basura nakita ko Hindi nakakatakot lumusong sa bahay, nakakatakot. Pag lusong mo, kasama mo daga, kasama mo mga insekto, kasama mo basura. Doon ka magkakasakit. Yun ang masakit na parte. Yung sinasabi ko, tayo, ang unang sisi natin, gobyerno, na para yung pera sa flood control. Pero hindi natin tinitingnan ang sarili natin. Nilalahat ko na, pati ako, ikaw. Nagtatapon tayo ng basura sa kalsada. Natural, kahit anong laki ng imburnal dyan, anong laki ng, ano tawag dyan, yung culvert. Pag napuno ng pasyan at may lupa, magbabara talaga. Kita mo, Top Avenue. Low flooded pa hapon na talagang di madaanan. Ang Top Avenue, binaha. Wala namang ilog na malapit sa Top Avenue. Pero ang tubig ang galing ang hindi magandang taas. Ang Rojas Boulevard na lang. Hindi. Ang Boulevard na lang. Rojas Boulevard. Bakit binaha? May porsyon na may baha. Drainage. Naman matago kagat. Drainage ang problema. Yung galing ang tumulo na sinasabi nila ang tubig, hindi naman pupunta yan sa Rojas Boulevard. Hindi naman pupunta yan doon sa... Hindi galing na Rizal, papunta ng Marikina, papunta ng Maynila. Quezon City, yan ang tumulong Ang Marikina River, ang unang papasukan ng tubig diyan, Laguna Lake. Kasi sa Manggahan, may floodway diyan. Pag binuksan nila yung Manggahan floodway, liliko ang tubig didiretso sa Laguna Lake. Pagdating naman yan sa Buting, sa barangay Buting diyan sa Pasig, ang tubig naman, liliko yan, papasok sa Laguna Lake pa rin. Lalo na kung high tide dyan sa Manila Bay. Ngayon, ang talagang nagpabaha dyan sa Top Avenue at saka sa mga lugar nyo na dating hindi binabaha, yung sobrang ulan at yung drainage barado.
Totoo yun. Dahil kahapon nasira yung pumping station dyan sa may balot. Yung tabing ilog kami dito, hindi naman tumaas ng gusto ang Pasig River. Hindi naman siya umapaw ang Pasig River. So yung problema talaga nasa yun ang tataka. Yung problema talaga, tao, yung nagtatapon ng basura, nababarahan ngayon yung drainage system, puno ng basura. Yung problema na nakikita ko, kasi, ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Bongbong Marcos ng 5,500 projects ng flood control. Sinabi niya sa SUNA yan, maliwanag. Sinabi niya talaga sa SUNA yan Kahit reviewin mo yung SUNA, nanood ako 5,000, we have constructed 5,500 flood control projects. Pero ang tanong yan, bakit nagbaha pa? Ang inlex, baha. Halos may mamili. Kayo na nga hindi apektado. Laguna, ang Bulacan, Rizal, sa Pasig, 5 lugar lang yung binaha. Nagtataka nga ako sa Pasig nung araw talagang lubog ito sa tubig. Ba't ngayon wala? Ang taas-taas yung tubig sa Marikina River, sobrang taas. Kaya yun ang talagang dahilan. Yung pag natin ng basura sa kalsada, wala tayong disiplina. Kahit anong gawin ng ating gobyerno, alam mo, pare, kailangan talaga yung disiplina sa taong bayan. Yung anti-littering ordinances na yan, higpitan nila. Yung sa Marikina, talagang disiplinado mga tao, pero ginahaba pa rin sila, no? Ito naman, ipapaliwanag ko pa yun ng Marikina, no? Ang Marikina ay kahit nung araw pa, hindi naman dapat yan ginawang bayan o syudad. Ay, Marikina? Kasi ang Marikina, yun ang tinatawag na ang tawag dyan sa mga eksperto, yung mga scientists, sa, ewan ko kung geology yan o hydrology, yung Marikina, yan ay floodplain. Ang ibig sabihin, lumaki talaga ang tubig na nagagaling sa bundok, diyan naiipon. Kasi mababa talaga yung lugar na yan, kahit na yung mga tumana na yan, yung mga barangka na yan, yan ay ilog talaga yan, parte ng ilog yan. Kaya lang binahaya, nilagyan ng mga structure. Ang Marikina talaga, walang solusyon ang baha dyan. Taon-taon. Pag malaki ang tubig, wala talagang solusyon yan. Kahit ano pagawin nila dyan, babahain at babahain ang Marikina. Dahil yan ay kasama sa lands ng tao, ang tubig dyan na iipon. Kaya kahit anong gagawin ng mayor dyan, magaling yung mayor dyan, si Marcy, anong pangalan? Basta yung mayor dyan. Marcy, pero harap. Harapin nila ito. Kalimutin nila. Tudoro. Marcy, Tudoro ata yan. Dahil na ay floodplains, na wala ka talagang magagawa dyan. Na taon-taon yan, pag mataas ang tubig, na yung malaki ang tubig na nagagaling sa bundok dyan sa San Mateo na yan, ay talagang yari ka dyan. Mabaha at mabaha yan. So, ang solusyon nila dyan, maaring i-relocate nila itong mga tao dyan na nasa tabing ilog o tanggapin na lang na taon-taon. Ganyan ang nangyari. Kung binabasa ka, wala ka magagawa dyan O
di kaya lagyan nila ng dahil na Hindi ba mataas. sabi ng mayor dyan, marami silang mga project, handa sila sa mga bagong darating. Pero binaha eh. Tapos nakita ko pa, di ba yung isang barko? Yung nata sa kanila yun eh. Ay, mga barge. Na, Barge. hindi ba? O barge na bumangaro sa tulay, nasira yung kanila. Parang pumping station. Parang isa yun sa Hindi ganito yan eh. Ang pwede nila gawin dyan, sa totoo lang, kung may pera, no? May pera, Oh. billions of pesos ang kailangan dyan. Hmm. Gawin nila, lagyan nila ng cement dike ang buong paligid ng Marikina. Para hindi talaga makapasok. Dike na Dike. tulad na, Parang dam. nakatulad nung sa Netherlands. Oh. Yung sa Netherlands, alam mo yung bansang Netherlands, yun ay mas mababa ng ilang pie ang lupa nila kaysa sa dagat. Oh. So ang ginawa nila sa Netherlands, naglagay sila ng mga dike Okay. o levee o dike sa ating sa salita natin, dike yung tawag yan. Naglagay sila at nilagyan nila ng pumping station na malalaki. Kaya napanatili nila na ang dagat ay hindi pumapasok sa lupa nila dyan sa Netherlands. No? Oo. Pero napakalaki na gastos yan. Oo. Ngayon, ito naman sa Bulacan, pare, yung mga lugar dyan na binaba, napatuloy na kahit na walang ulan, Diba? kahit na walang ulan, lubog sa tubig, no? Ang dahilan naman dyan, ayon sa mga eksperto, ayon sa mga dalubhasa dyan, ano, sa sobra nilang paghitit ng tubig sa lupa, bumababa ang lupa mismo. May Ano yung sabihin? na Ano yung sabihin? Naghikit? Ano yung hinikit? yung naglagay ka ng deep well kasi ang tubig na dyan ang galing sa deep well. So ngayon, kung para lahat kayo na bahay dyan may deep well, kumukuha kayo ng tubig sa lupa, ang tendency na yan ng lupa dyan ay bababa. Bababa. Lalambot. Oo. Oo. Kaya yan ang nangyari dyan sa Bulacan. Dahil sila ay kumukuha sila ng tubig doon sa ilalim ng lupa, ang deep well. So ngayon, ang sisi naman nila, climate change. Doon nakatawa climate change. Yun ang nakakatawa. Kasi, pare, Oo. madaling sisihin si climate Oo. kasi si climate change, hindi nagsasabi. Nagchachapi ka, Kajik. Internet natin, baka... Si climate change, sabi ko, ay hindi nagsasalita. Di ba? Tahimik lang. Oo, nasisi pa. Pag sinisi mo si Marcos, magsasalita yun. Ay, diyan, marami na akong ginawa. Oo. Sisihin mo yung Department of Public Works and Highways, ganun din. Pero ang pinaka-conveniente na sinisising ngayon, si Climate change. Oo. Ano? Pero kung titingnan mo sa history, Oo. yung climate change ka, kung ang sinisisi dyan, madalas, pag may ganyan, baha, merong mga pangyayari na ganyan, naku, climate change eh. Yun sabi ni Dongdong eh. Wala na rin tayong tag-ulan, wala na tayong tag-araw, basa siya tag-ulan. Madaling iskao. Pero ang pagbaha, pare, sa metro, sa Manila City na lang, Manila Kasi nabog yun. Nabog kami. pag tinignan mo, nung araw pa binabaha ang Manila City. Hindi pa uso ang internet. Wala pang World War II. Hindi pa pinapanganak ang tatay ko at luhaan ng City. May galit ako nakita dyan. Oo. Kaya sasabihin climate change, hindi totoo ang climate change. Hindi totoo yan. Dahil ang klima. Dahil natin yung mga ocean layer natin bukas.
Alam mo, para sasabihin na climate change ka, John, para yung ginagamit mo motorsiklo, yung motorsiklo mo na ginagamit niyan, anong brand ng motorsiklo mo? Yamaha ba yun? Yamaha. Okay. Anong model yan? Ano po Anong model ng Yamaha? Ito bago pa lang, 2022. 2023. Kaya, ano nga mga model? Ano nga mga model ng Yamaha? Sa akin. Inmax ba yan tawag? Inmax mo tawag yan? Inmax. Arox. Kawasaki Arox. Kawasaki. Iba-ibang brand, pero pare, sinasabi na, ay nako, climate change yan. So ngayon, yung Nmax mo, yung Yamaha mo, palitan mo na ng electric bike na galing sa China. Alam mo, sa buong mundo, no, sa kalakalan, ganito yan eh. Ang nagsusulong ng climate change na istorya, na narrative, yung United Nations Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC. Yun ang nagsusulong ng kwento na yan eh. Okay? Sulong nila ng kwento, sa likod yan, yung World Economic Forum, yung malalaking bansa at malalaking negosyante. Okay. Ngayon, nung araw, indulge me, ikwentuhan ko kayo tungkol dyan, ano? Nung araw, ang manufacturer ng mga turbina, wind turbines, at saka solar panels, US, Western Europe, lalo na Germany na yan, at France, no? At Great Britain. Okay? So nakita ngayon ng China, malaking negosyo ito. Noong 2018, nagtayo sila ng factory ng mga solar panels. Okay. At saka wind turbine. Ngayon, 85% ng solar panels nagagaling sa China. Ang wind turbine ngayon, 65% nagagaling sa China. Hindi kayang magkumpetensya ang gawa sa Germany, gawa sa Great Britain, gawa sa US, sa ginagawa ng China. Dahil mas mahal yung mga yung mga imported na yung mga dahil chip ang kalidad, batas na kalidad, mataas din ang kalidad at mura. Kaya yung DTI Secretary, Department of Commerce and Trade ng United States of America, pumunta sa China, si Gina Raimondo. Uy, ano ba kayo? Masyado naman kayo overproduction ang ginagawa nyo, tapos ang presyo nyo masyado mababa. Nagagalit ng Amerika at saka Western Europe. Bakit gano'n? Hindi sila makakumpetensya sa China. Ngayon, sino nagsusulong ng naratibo sa electric vehicle? Sino ang gumagawa ng maraming electric vehicle? China rin. Yung tinatawag ng mga electric vehicle, gumagawa. Kaya sisulong ng China, climate change, kailangan baguhin ninyo ang inyong ginagamit. Huwag na kayo gumamit ng gasolina at saka mga diesel na sasakyan. Kailangan nyo ngayon gamitin electric vehicles. Sila nagpipinance yan. Yung United Nations Intergovernmental Panel for Climate Change. Tinatakot nila ang tao na pag hindi tayo gumamit ng electric vehicle, hindi natin baguhin at alisin yung gasolina at diesel, tataas ang carbon dioxide sa atmosphere natin. Hanggang ngayon mula po nung araw, 0.04% lang naman ang carbon dioxide sa atmosphere natin. Hindi naman nagbabago. Pero ito sa akin, ang nakikita nag-iiba-iba talaga yung klima natin. Ramdam naman ang tao Di ba? Ang nagdidikta, ramdam dahil yung sinasabi sa'yo.
yun ang naratibo, yun ang naririnig mo, yun yung nababasa mo, pero sa totoo lang, hindi naman nagbabago ang init nung ikaw bata pa at ang init sa ngayon. So, yung bagyo na yan, hindi naman nagbabago yan. Hindi naman nagbabago ang lakas dyan sa mga lakas nila sa ngayon. Kasi ang nagdidikta ng klima sa mundo natin, ang nagdidikta, yung araw. Yung haring araw yung nagdidikta ng klima natin. Hindi yung tao. Oh. Ang araw, mayroong panahon na yan ay mayroon silang mga solar flare-up na umiinit ng kaunti. Mayroon din naman panahon na medyo relax lang ang init niya. So, apektado ang klima ng mundo dahil sa araw. Oh. It is the sun that dictates the climate and atmosphere sa mundong ito. Hindi tao. Kaya lang gusto lang nila palabasin na tayo ang sumisira sa atmosphere natin para mabenta nila yung mga kanilang mga electric vehicle na yan, yung mga renewable energy. Ngayon, nakita ng Europe na matatalo sila ng China. Ay medyo nagre-reklamo sila ngayon. Kita mo na maliit tayo. Ewan ko kung natandaan mo, ay mas matanda ako sa'yo. Nung araw, inikwento sa amin, naku, magkakaroon ho ng ice age. Noong 70s, kwento nila yan. Magkakaroon ng ice age, mag-ice age tayo. Bakit? Kasi mga scientists na sa kanilang pag-aaral na magkakaroon ng ice age uli. Lalaki, magkakaroon ng taglamig. Alam mo, pagka murang kaisipan ka pa, nasa isip mo, paano kami mga Pilipino? Pag nag-umulan ng ice, paano? Ng yelo, paano kami? Ang mga bahay namin, pawid lang at gawa sa kawayan. Pagbagsak ng yelo. Pagbagsak ng yelo, patay, wasak yung bahay mo. At wala naman kami ng mga katulad ng mga bahay sa ibang bansa na mga adobe at saka simento at ang mga bubungan ay tiles. So, sinabi nila yan, magkakaroon ng ice age, second ice age. There will be a cooling of the world, of the earth. Pagkatapos makaraan ng isang dekada o halos 2 dekada, nagbago naman ang kwento ngayon. Noong 1986, ang binago naman, magkakaroon ng climate change, magkakaroon ng pag-init, warming of the earth. Yun naman ang kwento nila. Dahil naglabas sila ng mga bagong produkto. Sa bagay, yung mga bagong produkto na nilabas nila, katulad ng tatandaan mo yung mga maliliit na parang fluorescent light, di ba? Pinilitan mo yung bumbilya mo na mainit, na ano bang tawag doon? Incandescent lamp. Lumabas ngayon yung mga fluorescent lamp na maliliit. Yun ang kanin mo, mas matipid. Tapos ngayon, LED na, di ba? Ngayon, LED na. Kaya ginagamit natin. LED na. So, nag-develop sila ng mga bagong produkto na energy efficient. Wala namang masama doon, Pero nagbago ngayon ang kanilang naratibo na masama ngayon yung pag gumamit ka ng gasolina, masama ngayon pag gumamit ka ng diesel o natural gas sa pag-produce ng kuryente o ng coal. So, kailangan ngayon, palitan nyo yan, gawin nyo na solar panels at saka yung wind turbines. So, yun ang narrative ng ang lahat yan, pag tinignan mo, negosyo.
Business. Negosyo lahat yan. Business talaga yan. Oh. Ang mga barko ngayon, hindi na pwede gumamit ng maruming crudo, kundi kailangan natural gas na. Pero tanong, Kadyon, sino ang manufacturer ng marami ng mga electric vehicle? Di ba China, sabi ko kanina? Oh. Electric vehicle, yung mga solar panels, China lahat. So ngayon, ano gusto ng mga, alam nyo, ang nangyari na Kadyon, ito, kwentuhan ko kayo, no? Isa pang informasyon. Kung natandaan nyo na 5 years ago o 6 years ago, murang-mura ang crudo sa world market. Totoo yun. Nasa 45 na ata o $40 per barrel. So ngayon, dahil mura, maraming bumibili. So, bakit naging mura? Bakit manipulate ng United States of America na maging mura ang presyo ng crudo sa world market? Para hindi magkaroon ng maraming pera ang Russia, ang Venezuela. Kasi ang Venezuela at Saudi Arabia, Iran, malalaking producer ng langis yan. So para mahihumina ang ekonomiya, kasi malaking bahagi ng ekonomiya ng Russia ay nakukuha lang sa pagbibenta ng langis. So ginawa na temporary 40. Kaya lang, ang ginawa naman ng OPEC, yung Organization of Petroleum Exporting Countries, binabaan nila ang produksyon. Tinapyas nila 1 milyon, 2 milyon bariles kada araw. So tumasa naman ang presyo. Okay? Naging 80 plus ngayon. Kasi gusto nila lumpuin ang ekonomiya ng Russia noong panahon na yan. Ang China naman, nakinabang. Dahil sa murang langis, bumili siya, mayroon siyang murang source ng enerhiya, yun naman ang ginamit niya ngayon para gumanda ang kanyang ekonomiya. Kasi ang isa sa secret ng isang bansang maunlad, pag may nakuha ka ng stable, low price energy. So, ginamit naman ng China yun. Oh. Nagkagira sa Ukraine. Ang presyo ng langis nasa tumaas ng gusto, umabot ng 90 to $100 per barrel. Ano sabi ng Russia? Oy, China, India, bumili ka ng langis sa akin, 30% discount. Bumili ang China ngayon at India sa 30% discount. Anong ginawa ng China? Hindi maraming refinery ang China. Ang India, marami ding refinery. Ginawa nila gasolina, ginawa lang crudo. Ini-export nila. Oh. Yung tubong lugaw sa India na langis na sinusupply ng Russia sa India, ginawa crudo, ginawa diesel ng India gasolina, yung siya din sinusupply na sa Western Europe at saka sa United States. So, sino kumita ng malaki sa mga ganyan? Kaya ang kumikita ng malaki. Ang gusto ko nila nagkakagulo yung mga... Dahil ang ginawa ng Western Europe at US, hindi na sila bumili ng langis ng Russia. So, sa China ngayon ang bumili. China at India ngayon ang bumibili. Kontrolado nila yun. Sino ngayon ang kumita ng malaki? O di China. Yung Saudi Aramco, di ba ang may-ari niyan, Saudi Arabia, yung kumpanyang Saudi Aramco. Nagpatayo ng 2 malaking refinery sa China ngayon. May kinukonstruct na massive na refinery. Kasi ang inaabangan nila yung magagaling sa Russia na ginagawang pipeline ngayon, na 2 pipeline sa Russia, papuntang China, i-refine nila yan, iyon naman ay didistribute nila sa buong mundo. At isa din sa dahilan, Kadyon, na bakit ang Pilipinas wala ng refinery sa ngayon. Kasi hindi sila pwede makakumpit sa ginagawa sa China na yan, sa Indonesia, sa Malaysia, at saka sa Singapore.
bumibili sila ng murang langis sa Russia, pinaprocess nila, at yun ay in-export. 25% ng gasolina natin at diesel nanggagaling sa China hanggang ngayon. Oh. Tapos sasabihin natin, kalaban natin ang China. Oh. Hindi ako magtataka kung itong ilang araw na to darating ang ayuda ng China para dyan sa mga binaha dito sa atin o nasa lanta ng baha. Kasi ganyan ang China eh. Ang sa kanya, mahalaga negosyo. Ayaw niya ng gira. Oh, sabi niya siguro sa Russia, sige, girahin mo lang yung Ukraine. Tuloy ang sanksyon sa iyo. Basta ako, bibili ako ng murang langis sa iyo. Oh. Kung 90 ang presyo ng langis sa world market, 60 ko lang bibilin sa iyo. Eh, di tubo malaki. Ito binugaw, sabi ko nga, laki. Lahat yan ka doon, yan ang manipulation ng mga negosyante ang nangyayari sa mundo natin. Climate change. O kanyon, palitan mo na yung inbox mo. Ito na o, electric vehicle. Yun na yung recharge mo. Ang yun ang papasok. Tagawa yung electric motorcycle. Tagawa yung motorcycle na electric. China. Oo. Yung kotse na electric, yung BYD, hindi makakumpit yung gawa sa Germany na electric car. Sa gawa sa China. Yung isa ka nag-invento din. Maganda di hamak ang gawa sa China. Totoo yun. Mawala na ang mga gasoline. Magkakaroon ka na ng pero yung ang purpose nila, na pag niwala mo yung di gasolina at yung diesel na makina, pulos na electric vehicle. Eh sino ngayon ang may control sa pagmanufacture ng baterya? China pa rin. China pa rin. Mahal ang baterya, mahal ang baterya ng e-bike. Yeah, yung lithium-ion. Mas mahal ba yata doon sa unit na bibili mo kasi yung baterya eh. Meron pa isang sodium-ion, ha? Sino ang may malaking factory ng baterya sa buong mundo? China pa rin. Babalik tayo ulit sa China. Dahil yung gusto ng China ay, sige, climate change. Natatakot mga tao. Bibili na sila hindi na sila bibili ng gasolina. Pulos lang rechargeable. Eh, negosyo malaki ng China eh. Masira yung baterya ng sasakyan mo. Saan ka bibili? China pa rin. Kaya marami rin siyang natatakot sa bateryang sasakyan. Kasi mawawala ang smart card, di ba? Mawawala yun. Wala lang mekaniko naggagawa dyan. Kasi pag nasira, pulos ka lang malit eh. Ang gagamitin mo, puro fuse na lang makikita mo. Baterya. Kapasitor, resistor. Electrician na kailangan mo ngayon doon. Pero lahat yan pare, sinong pinapamura niyan? China. Negosyo ng China yan eh. Kita mo. Nakita nila na magandang negosyo yung solar panel na yan. Nagpatayo ng malalaking factory. 85% ngayon ng supply ng solar panel nanggagaling sa China. Kaya nagre-reklamo ang Germany. Noong araw, Germany ang ang number 1 eh. Ngayon, wala na silang magawa. Number 1 ang China. Ang presyo, kalahati pa sa presyo nila. So ngayon, ang naratibo, ang istorya ng climate change, pag tinignan mo ng masusi yan at pinag-aralan mo, nakakabit sa negosyo yan. Kasi bagay, kahit yung panahon pa ng lolo natin, may tag-init niya eh. Yun nga eh. Sabi nga ng lula ko eh. Yung lakas ng bagyo noong araw eh. Ang measurement nila, yung nakakulob yung ng yog, yung ba tawag dyan?
Yung ano ng nyog, basta nahipan yan, malayong-malayo ang tilapon. Sabi niya, napakalakas ng bagyo na to ah. Oo. Pagka na dumilim at ang barometro ay bumagsak, nagtatali na sila ng mga bahay nila, tinatalian na nila. Dahil alam nila, parating ang malakas na bagyo. Noong araw kasi, hindi naman pinapansin ang baha kasi kakaunti tao eh. So walang masyadong napiperwisyo. Hindi simentado kasada. Talaga sinasabi, hindi simip-sipit tubig kaya baha, puro simentado. Sa ngayon, kasama na yung kalbo na yung kabundukan kasi nakikita mo yung kulay ng tubig baha, talagang putik eh. Oo. So kalbo na yung kabundukan, nagagaling sa bundok ang tubig, dadaustos dito sa baba. Pag naalis na yung tubig, naiwan putik eh. Oo. Yung putik na naiwan doon sa kalsada, naiwan doon sa loob ng bahay na napasok ng tubig baha. Oo. So, alam mo, doon, yun ay, yung sisisihin lang kaagad is climate change. Marami ho, pag pinag-aralan ng gusto yan, hindi mo pwede. Kasi convenient yung climate change eh. Kasama yung flood control ah. Oo. Kasama yung flood control. Oo. Ay di, kasi ang flood control, design lang sa ganito. Yung climate change kasi. Oo. Climate change ka agad. Oo. Kung sabi ko nga, drawing lang yung ginawang flood control, yung pera na wala. O climate change lang yung, kasi may climate change eh. Napakadaling sisihin na climate change. Yung pagbaha na yan, nung araw pa binabaha na tayo eh. Hindi naman bago yan eh. Pero hindi naman sobrang baha. Nakikita naman itong baha na inaabot natin, matindi to. Talagang bahay naman siguro. Alam mo, Padre, ang isa diyan talaga, yung kabundukan natin na panot na kalbo. Wala na sisikado. Wala na. O kalbo na yung kabundukan mo. Wala nang kahoy na sumisip-sip sa tubig. Subdivision? So ngayon, katulad ng Marikina na yan, kahit anong gawin nila dyan, kahit anong galing ng mayor dyan, hindi niya kayang bigyan ng solusyon ang baha sa Marikina. Dahil yan ay lupa talaga na dinadaluyan ng parang flashlight. Sabi mo, parang ino. Parang binabagsak talaga lahat. Catch basin kasi yung catch basin yan. Dinadaluyan talaga ng tubig yan. At yan ay kung hindi ako nagkakamali kahit na itong Pasig, Marikina, Pasig, Taguig na yan, kasama yan sa hawa anong gawin nila dyan kahit anong galing ni Mayor Tiduro dyan, Marky Tiduro. The fact is na yung lugar ng barangka na yan, yung tumana na yan, nasa tabing ilog na yan, kasama sa ilog yung lugar na yan. Yung mga pininisang ko, kaya nga yung bahay nila, binenta ng, buti nga, nabita ng 10 million o 8 million. Ang the best na magawa nila dyan ay umalis. Lumikas na sila. Magiging ghost town na yan. Pare, wala ka magagawa eh. Ganun talaga. Kesa naman taon-taon, mapiperwisyo ka. Taon-taon. Hindi, mawawala na sa mapa. Katulad ng Provident Village na yan. Natandaan ko, nung 1970s, may tinulungan ako dyan. Nilikas ko sila. May truck ako pati yung mataas. Tinulungan ko na sila sa truck. Nakaalis kami doon. Pero tumataas na yung tubig.
nakaligtas kami doon, nailigtas ko yung, na-rescue ko yung kaibigan ko. Pare, sabi niya, kukunin mo naman kami dito, may truck naman na medyo mataas. O, ginawa ko. Pero ibig sabihin, noon pa, 70s pa yun, nagbinabahan na yan. Alam mo ba, inabot yung bubungan nila doon sa taas ng tubig doon? O. Kaya, yung wala, kahit noong araw pa, binabahan na yung lugar na yun. O. Yung ulan na yan, noong araw pa. Pero nga nung araw hindi ko lang maalala kung anong taon nyo na halos araw-araw sa loob ng 1 linggo at ang ulan Oo. Hindi naman mangyari tawag nga nila dyan yung pito-pito Pito-pito, Kahit na 1 linggo umuulan, nag-i-issue pa dito yung pito-pito. Ay, isipin mo yung isang ulan. Tapos, ang problema talaga natin, number 1, drainage, lalo na dyan sa Kamaynilaan. Nagtataka ako, Rojas Boulevard. Yun lang ang dagat Ang dagat hindi naman tumataas Hindi, nilagyan ng para yun. Nung ginawa yung tinatawag na Dolomite Sun. Hindi natin alam. Pero may mga engineer naman na gumawa niyan. Alam nila dapat gawin dyan Yung mga katulad ng mga drainage niya, hindi naman kailangan mo dyan rocket scientist para pag-aralan mong drainage. Narinig siya yan, rocket scientist. Rocket scientist. Kasi rocket science, yun ang isa sa mga science na pinakamataas. Rocket. Pag-design ng rocket, So usually, yung mga sa Amerika may tawag sila dyan idiomatic expression na hindi mo kailan you should not be a rocket scientist to design that so ibig sabihin ang mababa lang na engineering ang kailangan mo para i-design mo drainage kasi papuntahin mo naman ang tubig doon sa dagat o sa ilog. Nagkakaroon ng sinkhole ngayon Kajik, dahil sa part ng Rojas Boulevard. Ang sinkhole naman, yun ay wala kinalaman ang Dolomite Beach dyan. Ang sinkhole, yan ay ang ilalim ng, ibig sabihin yan, ang ilalim ng lupa, limestone. So ang limestone, sa katagalan ng sa tubig, natutunaw. So nagkakaroon ng sinkhole. Yun ang ng sinkhole, yun ang science ng sinkhole. Mundo, no? Hirap niya ipaliwanag yung mga nangyayari. Kung sasabihin mo gawa rin ng tao, gawa ng kalikasan. Naabuso Parang gano'n doon, ng climate change, naratibo na gawa lang yan para ma-ibenta ang produkto. Kasi kung walang pagbabago, walang negosyo. Para ma-ibenta ang produkto, sasabihin sa'yo, wala na, hindi na uso yung ginasulinan na sasakyan, kailangan di baterya ka na. Pero ang tanong dyan, saan nanggagaling lahat ng negosyo na yan? Sa China din nanggagaling. Sino nagtutulak ng climate change na istorya? China. Sila nagtutulak yan. Sino ba nag-isip ng sinasakyan lang ng iba yan kasi kumikita sila maging makatwiran. Yan sinasabi mo. Oo. Sasakyan lang yan para kumita. Okay, sige, climate change tayo kasi produkto ako dito na dapat ibenta doon sa mga kapalit mong ginagamit yung ngayon. Pero dapat naman, magkaroon ng disiplina sa akin, singit ko po, bago tayo magkakaroon. Siguro, magkaroon ng higpit ang gobyerno, national o local, dahil sa inyo. Disiplinado kayo dahil ang namamahala, ang mayor nyo, si Biko. Si Biko. Sa may disiplina yung mama na yan. Hindi sa kanya uso yung corruption. At dito ka doon sa Pasig, ang street sweeper dito, umagang hapon. Dito sa dito, magpapalis na yung iikot lang sa isang barangay, mamaya lang, wala na
Umaga't hapon ako inuumas. Saan ko eh? Umaga, alas 6, may street sweeper na. Pagdaan ng naghahakot ng basura, alas 4, susunod ng street sweeper. Yung naiiwan na basura, between 1 and 2 sa hapon, 1 and 2, street sweeper ulit. Yun ang dapat. Kasi dito tignan mo. Inuusasan ko nakikita ko Dito sa Maynila. Hindi ka naman sinisira ng Maynila, no? Dahil gusto naman talaga ng Maynila, maayos ang progreso eh. Ang hakot ng basura rito, minsan ko nang binilagyan. Yung ginigiling, alam mo ginigiling, di ba? Yung basura. Ang tapon ng mga katas nun sa simento rin. Sa simento din. Ang baho, sabi nga, ang bantot eh. Tapos, yung susunod, yung mga tinatawag din ng buburaot, yung kumukuha ng basura, giligili yung plastic. Kumukuha ng kalakal. Napakalaki ng problema. Street sweeper, binanggit mo. Meron naman dito eh. May street sweeper ang lokal, may street sweeper ang barangay. Sa barangay pa lang, totoo lang. Totoo nga, solve na kagad ang problema pagdating sa basura eh. Hindi ba? Doon pala, makikita mo na ka. Dito nga, may segregation eh. Kailan lang, meron sa barangay namin eh. May seminar. O tinuturuan na pagsasegregate ng basura. Ang tanong, may tanong eh. Sinusunod na. Yung segregation, wala. Useless eh. Sabi ko, nagsasayang lang kayo ng laway. Kasi ang dapat yan, yung enforcement, pagpapatupad. Tsaka may parusa. Discipline na at may penalty pag hindi sumunod. Diba? So dapat maging seryoso ang mga local government sa mga ganyan na katulad na nangyari itong Karina Habagat na ang makikita mo karamihan ng baha ay cause ng drainage na barado. Ito pa, dagdagan natin ka, Jake. Yung mga nagpapagawa ng bahay, nagpapagawa ng building, nagpapagawa ng condominium. Di ba? Yung mixer sa simento. Tumatapon yung pagpasok mo sa drainage. Yeah. At saka ang kanilang mga buhangin at bato nasa sidewalk lang nila nilalagay. Bato yun. Talagang kaya nga pag nagkakaroon ng... Kaya nga, yun ang kulang sa atin. Enforcement ng mga... Meron namang ordinansa yan eh. Para lang din, sulat siya patin lang yan. Kaya lang, ang enforcement dyan, kung ang barangay lang aasahan mo, hindi kikilo sa barangay dahil iniisip inano ko ito, di ako ipuputo nito sa sunod na halalan. Pangit na sistema yun. Ang kailangan talaga isang departamento ng local government na yun ang gagawin. Dahil si Kapitan, hindi yan mag-ano. Kahit na illegal parking nga, hindi mag-action si Kapitan. Hindi nang mayroon. Hindi ka na nabibili yun. Pero libre, hindi binibili. Pero pakadyoke ba tayo? Maraming pasalamat. Ito si Lolita Alan. Totoo po dapat maging maayos sa tayo sa pagtatapon ng basura. Kasi kita mo, basura yung sinasabi. Tapos si Domingo naka-WhatsAppin. Basura talaga problema eh. Yung basura talaga. Yun ang nagpabaha sa atin. Doon sa mga lugar na hindi naman masyadong pinabaha. Basura talaga ang problema dyan. Malalim bang si RB sa atin ha? Mukhang nakinig ha? Mukhang nakatulog si RB sa... Anyway, magpaalam na tayo. Alas 3:05 na. At maraming salamat sa mga nakikinig sa amin at nanonood. Abangan nyo kami ulit sa Webes sa programang Gulat at Truth and Knowledge. Ito po yung likod ni Cortez. Maraming salamat po sa inyo. Ganun pa man, abangan nyo kami sa susunod na Webes. Sana walang bagyo. May dalawa pa tayong bagyo.
Siguro maging maingat na lang tayo, gaya ng sinasabi namin ni Kajay. Ang disiplina, wala sa gobyerno, wala kung kani-kanino. Ang gobyerno nasa atin mismo, sa ating sarili. O ayaw mong bahain, huwag ka magtapon ng basura sa imbornal. Ilagay mo lang, ilagay mo ng disiplina. Ngayon, napapasalamat kami ni Kajay Cortis, kay RB, kay Mampe Pineda Nicodemus. Abangan niyo yung susunod na programa dito sa Kakampi Online. Kajay, mabuhay ka. Salamat. Thank you. Thank you. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamamaraan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Juran Surex sa kanyang programa Batikos, Gulpe de Gulat.